Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Nakipagtulungan na ang Commission on Higher Education o CHED at ang Philippine Health Insurance Corporation upang iprioridad ang abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga mahihirap na mag-aaral sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nagsanib-puwersa na ang Commission on Higher Education o CHED sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang bigyang prioridad ang mga mahihirap na mag-aaral sa mga state universities and colleges o SUCs. Kabilang narito ang kanilang mga pamilya na mabigyan ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Ito ay kasunod ng nilagdaang Memorandum of Understanding ni CHED Secretary Popoy De Vera at PhilHealth President Edwin Mercado. Sa ilalim nito, isasama na sa coverage ng PhilHealth ang mga benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy o TES at ng Tulong Dunong Program o TDP ng CHED Unifast. Kabilang na rin ang paggamit ng SUCs bilang contact centers sa health services. Nakapaloob rin sa naturang kasunduan ang pagtitiyak na makikinabang ang higit sa 500,000 benepisyaryo ng CHED, Unifast at TDP na kabilang sa mga mahihirap na pamilya at pasok sa listahan ng DSWD. Bukod sa pagkakataong makapagrehistro sa PhilHealth, maaari ring mabigyan ng access sa programang konsultasyong sulit at tama ng PhilHealth ang mga benepisyaryo. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture na magtakda na rin ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa mga manok at itlog. Ito ay upang tiyakin na hindi nasisirit ang presyo sa mga naturang produkto sa napakataas na presyo. Matapos sa bigas at karne ng baboy, binabalak na rin ng Department of Agriculture ang magpatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karne ng manok at itlog. Ito ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay upang matiyak na hindi tataas sa hindi makatwirang presyo nito sa mga pamilihan. Batay aniya sa monitoring ng ahensya, nasa 6 hanggang 8 piso ngayon ang kada piraso ng itlog. Mas mababa kumpara sa mga napaulat na 10 pesos hanggang 12 pesos ang kada piraso. Samantalang sa presyo naman ng karne ng manok ay umaabot na sa 240 pesos ang kada kilo. Pero paglilinaw ni Secretary Laurel, hindi ito basta ipatutupad dahil kailangan munang idaan sa konsultasyon sa mga stakeholders upang hindi aniya mayanig ang industriya. Well, ngayon minomonitor natin maigi yung manok, although yung manok naman, araw-araw ang industriya actually nakikipag-usap sa atin at may roller coaster nga yung farm gate ng from 115 maakit ng 140 biglang babagsak ng 120. Medyo malikot So we are still identifying. Ang isang next concern is yung itlog. We are looking into it. Dapat, sa ngayon may 9 peso yata ng itlog, 8.59. Dapat nasa 7 pesos yan Sa isinagawang joint inspection ng DA at DTI kahapon sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City, ay inihayag na rin ng kalihim ang planong pagpapatupad ng maximum SRP sa bawang dahil umabot na sa 150 pesos ang presyuhan nito sa mga palengke dito sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kinilala naman ang Pilipinas bilang Destination of the Year sa Routes Asia 2025. Yan ay dahil sa matagumpay na pagpapabuti ng Pilipinas pagdating sa air connectivity at promotion ng turismo sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang mga detalye ihahatid ni Millie Borja.
Pinarangalan ng Pilipinas bilang Destination of the Year sa Routes Asia 2025 Awards na ginanap sa Perth, Australia. Kinilala ang bansa dahil sa matagumpay nitong pagpapabuti ng air connectivity at promosyon ng turismo sa rehiyon ng Asia Pacific. Ayon sa Department of Tourism o DOT, naging susi sa tagumpay na ito ang kanilang Love the Philippines campaign na inilunsad noong 2023. Nakapagtala ang bansa ng 46 bagong domestic at 47 international routes noong Pebrero na nagpalakas sa access patungo sa mga destinasyon gaya ng Siargao, Batanes, Panglao at Coron. Patuloy na nakikipagtulungan ng DOT sa Department of Transportation o DOTR at mga pribadong sektor para sa modernisasyon ng mga pangunahing paliparan sa bansa. Samantala, muli namang kinilala bilang Best Airline ng Cebu Pacific matapos itong magdungsad ng 31 bagong ruta noong 2024. Kabilang ang pagbabalik ng operasyon sa Davao at Iloilo at pagpapalawak sa mga destinasyon gaya ng Kaohsiung, Chiang, Mai at Sapporo. Nominado rin sa iba't ibang kategorya ang Mactan Cebu International Airport at Clark International Airport dahil sa kanilang paglago at epektibong pagbuo ng mga bagong ruta. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bukas na sa mga residente ng Louisiana, Laguna ang bagong Socio-Civic Center ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Magagamit ang gusaling ito bilang community hub at evacuation center na mapakikinabangan ng higit sa 2,000 mga residente sa naturang bayan. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Formal na pinasinayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ika-49 na Socio-Civic Center sa Louisiana, Laguna noong Biyernes. Ang 50 million pesos na pasilidad na itinayo sa Barangay San Isidro ay maaari ding magsilbi sa 22 kalapit na barangay ng Louisiana na kilala din bilang Little Baguio of Laguna. Ang dalawang palapag na istruktura ay magsisilbing community hub at evacuation center sa panahon ng emergency. Mayroon itong comfort room sa bawat palapag, multi-purpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Inaasang makikinabang dito ang nasa 2,000 residente ng barangay, gayon din ang mga residente sa mga kalapit na barangay sa munisipalidad. Isa nga sa mga dumalo sa inaugurasyon, si PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services Eric Balcos, na hinimok ang mga residente na maging responsable sa pagpapanatili ng gusali upang matiyak ang pangmatagalang paggamit nito at nang mapakinabangan pa ito ng mga susunod na henerasyon ng mga residente ng Louisiana. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap naman ng suportang pinansyal ang higit sa 40 mga dating rebelde sa Negros Occidental. Ang mga detalye tinutukan ni Rex Cantong. Tumanggap na ng tig 30,000 pesos na financial assistance ang 44 na mga Friends Rescue na dating mga miyembro ng rebelding New People's Army o NPA. Ang pagbibigay ng financial assistance pinangungunahan ni Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Lacson at ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon kay First Lieutenant Dan Somoza, Civil Military Operations Officer ng 79th IB, ang pagbibigay ng financial assistance sa bawat IFR ang konektado sa mga koordinasyon na ginawa mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na patuloy ang suporta sa pag-complete ng integration. Dagdag pa ni Somoza, 24 sa 44 na mga rebuilding sumuko sa inisyatibo ng 79th IB. Aasahan na mayroong susunod pa na mga aktibidad hinggil sa pagbibigay ng financial assistance sa mga dating rebelde. Ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, pumirma na sa isang kasunduan ang Department of Education o DepEd at ang Department of Trade and Industry o DTI na layong palakasin ang entrepreneurship skills na maituturo sa abot na 30 eskwelahan sa Western Visayas. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Department of Education at ang Department of Trade and Industry na layong magpapalakas ng entrepreneurship skills ng 31 farm schools sa Western Visayas. Nakapaloob sa MOA ang pag-integrate sa mga school curriculum ng mga business skills, financial literacy at ang business development upang ma-equip ang mga mag-aaral ng skills tungkol sa pagnenegosyo. Pangungunahan ng DTI ang implementasyon tulad ng paglalaan ng training modules, mentorship programs at capacity building initiatives. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang Youth Entrepreneurship Program o YEP o sa ibang tawag na You Can Be Your Own Boss o BYOB. Habang ang DepEd naman magsisiguro na naisa sa katuparan ng hangarin ng programa. Maglala na ito ng mga training facilities, mag-oorganisa ng mga events at itiyakin ang partisipasyon ng mga mag-aaral. Binibigyan din nito ang kahalagaan ng financial literacy sa mga mag-aaral na magagamit nila sa pagbuo ng kanilang negosyo o pagkakakitaan na siyang makakatulong din sa kanilang mga pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ngayong panahon ng Kwaresma, nagbigay naman ng mensahe ang 88-year-old pontiff na si Pope Francis para sa mga Katoliko sa buong mundo na gamitin ito bilang panahon ng paggaling, mapapisikal man o espiritual. Ang mga detalye ihahatid ni James Galange. Halos 2 linggo na lang at papasok na muli sa tinatawag na mahal na araw kung saan para sa mga Katoliko ay isa sa mga mahalagang kaganapan sa kanilang pananampalataya. Kaya naman kasabay nito, nagbigay ng mensayang Santo Papa para sa mga Katoliko sa buong mundo na gamitin anyang panahon ng Kwaresma bilang panahon ng paggaling, mapapisikal man o spiritual. Anya, ito raw ang kanyang naging karanasan nang dalhin siya sa ospital dahil sa matinding sakit na kanyang ininda. Magugunit ang kaagaling lamang sa ospital ni Pope Francis matapos na magit 1 buwang gamutan dahil sa dinanas siyang sakit ng double pneumonia. Habang nagpahayag naman ito ng pasasalamat para sa mga mananampalatayang patuloy na nagdarasal para sa kanyang mabilis na paggaling, ngayong patuloy pa rin ang kanyang pagpapahinga. Para sa mga Katoliko, ginugunit ang panahon ng Kwaresma bilang pag-alaala sa pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Naghahanda na ang bansang Thailand para sa 13th ASEAN Para Games 2025. Sa naganap na unang Coordination Committee meeting para sa multi-sports event, tinalakay ang iba't ibang aspeto ng palaro, kabilang ang mga pasilidad, promotion at marketing. Ang mga detalye sa mundo ng sports, ihahatid ni Mili Borja. Nangako ang ASEAN Para Sports Federation o APSF at ang Thailand Sports Organizing Committee o TASOC na magtutulungan upang matiyak ang matagumpay na pagdaraos ng 13th ASEAN Para Games ngayong 2025. Sa unang Coordination Committee meeting na ginanap noong March 25 hanggang 27, sinuri ng APSF at TASOC ang pag-usad ng mga pagsasanay at paghahanda ng Local Organizing Committee o LOC. Tinalakay sa pagpupulong ang iba't ibang aspeto ng palaro, kabilang ang sports at technical, mga pasilidad, promosyon at marketing, classification, anti-doping control, media operations at broadcasting, protocol at ceremonies, NPC services at accreditation, transportasyon at logistics, at games IT infrastructure. In-inspection din ng APSF delegation ang mga venue para sa 18 sports na paglalabanan sa Nakhon Ratchasima. Ito ang ikalawang pagkakataon na mag-host ang Thailand ng ASEAN Para Games matapos ang 2008 edisyon. Kabilang sa 19 sports ang archery, athletics, badminton, blind football, bowling, chess, cycling, goalball, judo, powerlifting, shooting, sitting volleyball, swimming, wheelchair fencing at wheelchair tennis. Samantala, nakatakdang isagawa ang ikalawang Coordination Committee meeting sa Hulyo. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Korean agency na The Black Label magpapa-audition sa Pilipinas sa May. Ang iba pang detalye ihahatid ng ating showbiz, Angel. Calling all aspiring K-idols! Para sa mga Pinoy na nangangarap maging K-pop star, magpapa-audition sa bansa next month ang South Korean talent agency na The Black Label. Under nila ang ilang superstars gani na Taeyang ng Big Bang at Rosé ng Blackpink. Batay sa anunsyo, nakatakdang ganapin ang audition sa May 11 para sa aspiring artist na isinilang mula 2006 to 2015. Ang interesadong applicants na pipili mula vocal, rap at dance category ay kinakailangang mag-register via Google Forms bago sumalang sa on-site audition. Bukod sa Pinas at South Korea, kabilang din sa ikinasang global audition ng The Black Label ang mga bansang Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore, Amerika, Canada, Australia, New Zealand at Japan. Bisitahin lang official website ng The Black Label para sa iba pang detalye. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.